Okay, dahil may gawa na naman tayo ritong speaker, eto, gawa natin ng content para kahit papaano ma-entry tayo na kung paano tayo gumawa ng speaker. In the same time, syempre para kahit papaano makapagbigay ideya tayo kahit konti lang, di ba? Kung paano tayo gumawa ng speaker. Live Pro 15. Yan, speaker na yan. Galing Bulacan yan. Pinadala lang sa atin via Lalamove. Okay, sunog na sunog yung kwan yan. Sunog na sunog yung coil niya. First step is tanggalin mo siyempre yung gas cap para makita mo kung ano yung kalagayan ng coil dun sa loob. Gamit ka ng heat gun or hot air. Kung makikita nyo, hot air ang ginagamit natin yan. Pwede kayong gumamit ng thinner, kaso lang yung thinner minsan lumalambot yung dust cap and then yung cone. Kaya ngayon ang ginagamit ko ay hot air. Pero kapag yung cone is plastic, huwag kayong gumamit ng hot air, malulusaw yun. Para lang yan sa mga fiber or karton na cone. Pero pag plastic kasi minsan may mga plastic na cone eh. Huwag nyo gamitin, malulusaw yun. Kaya kapag natanggal nyo na yung cone, ay yung dust cap pala, ayan, makikita nyo, ayan, nakausli na yung mga wire. Yan, i-attack natin. Hatakin nyo lang hanggang sa matanggal lahat. And then make sure na natanggal nyo lahat ng coil kasi minsan, mga putol-putol, naiwan nyo sa loob yan. Lalo na kung may naputol talaga ng mga medyo marami-rami pa, babangga or tutukod yan tuwing ampas ng coil na ipapalit nyo. Kaya make sure na mahatak mo lahat. Okay, yan. Tostado. Parang panyata, nasira yata yung speaker niya, amplifier ni sir, or nasira yung speaker kaya nasira yung amplifier, or nasira yung amplifier kaya nasira yung speaker. Gulo, no? Ayan, pagkatapos natin tanggalin lahat ng coil, pwede kayong gumamit ng compressor or bugahan nyo ng todo yan, or pwede kayong gumamit ng vacuum. Nalubat yung vacuum ko na maliit dyan, yung portable. Kaya ginamit natin is yung packing tape lang. Pwede naman yan kahit yung tape. Kasi malagkit yun eh. Didikit lahat ng mga kanyan, mga dumi. Okay? Tapos, siyempre natanggal mo na yung coil. Kakayurin naman natin. Ayan, para yung ipapalit natin na coil is magsushoot dyan or kasya. Diba? Kasi pag hindi mo yan kakayurin, hindi mo may shoot yan. Kasi may mga naiwan na mga pandikit and then yung mga papel na naiwan kasi naka-intact na intact yan eh. Okay, kailangan kayo rin. Gamit kayo ng pangkayod tulad nyo, no? Ako nga, barina lang yan eh. Tapos ginamitan ko ng bala ng porting tools yung pangkayod. Okay? And then kapag nakayod na, sukatin mo siyempre kung shoot na yung coil na ipapalit mo. Yung coil pala na laki niyan ay 4 inch. 4 yan. 4 or 4 inch yung coil ng Live Pro 15. Okay, yan, hindi pa kasya. Kaya kakayurin natin. Okay, ayan, pagkatapos na nakayod na, shoot na yung coil. Yan, siyempre linisan mo. Yung gamit ko dyan, yung baraha or di kaya acetate. Gamit kayo ng baraha o di kaya acetate, tapos gamitan nyo ng packing tape or paper tape, tapos kakayod mo dyan sa loob ng gitna ng butas para lahat ng dumi is kumapit sa may pandikit. Ayan, kita nyo. Kinakayod natin. Ayan, para make sure na malinis talaga. Okay? Ito guys, yung pinapakita ko sa inyo is kung ano to, simpleng ideya lang kung paano ako mag-repair ng speaker. Kasi alam niyo naman, puro power amplifier ang ginagawa natin araw-araw. Pero, meron talaga sa isang linggo, hindi talaga mawalan tayo rin ng gawa na speaker. Ngayon lang naman ako gumagawa ng ganitong content kasi dati hindi ko kinukuha ng video kaso nga lang sayang naman, 'di ba? Ngayon, pag na-shoot mo na yung coil, yung pagitan niya ng haba ng coil is naglalagpas ako ng mga 1/4. Okay? Or depende, kasi minsan tansyahin mo rin. Kapag manipis yung basket, minsan pag nakabaon ka sa ilalim, tutukod yun. Kaya kailangan mong iangat. Minsan lumalagpas ako ng 1/4 eh. Okay? Pero kadalasan 1/4 talaga yung pagitan ng coil na sobra sa taas, di ba? Okay, tansyahin nyo lang kung ano yung pagbaklas nyo. Yun din, isusukat nyo yan sa pagbalik nyo. Pero kung talagang durog na yung kwan, lagpas kayo ng 1/4. Durog na yung dating coil ba. Okay, pagkatapos lagyan ng guide sa gilid. Yung bara ginagamit ko dyan, baraha ngayon, ubusan tayo ng acetate. Na yung guide na yan, yun yung magiging silbing guide niya para hindi siya sumayad, labas pasok, di ba? Sa gitna or gilid na gawi ng butas. Ayan, pagkatapos lagyan natin ng pandikit. Yung pandikit na gamit ko pala yan is epoxy plus 5 lang. Okay, yung special formulation naubusan ako. Epoxy plus 5 lang gamit ko dyan. Yan, pagkatapos dumikit or matigas na yung pandikit,
Siyempre, yung terminal ng coil na pinalit mo, ihinang mo sa may terminal ng pigtail. Kakayurin mo lang yun kasi may sealant na itim yun, pandikit. Kayurin mo. Tapos, siyempre, hinangin mo. Okay? Tapos, i-check nyo yung terminal kung meron na. O, ayan, kita nyo, gumagalaw yung tester. Ibig sabihin, paano yun? Dumugtong na or kumapit na sila. Okay, tapos halo, sabay lagay ulit ang pandikit. Ubusan naman tayo ng sealant dyan, yung Salinda Ansal. Yung pandikit na kulay itim na pang speaker, naubusan ako. Yan, kaya ginamit natin yan, is epoxy lang din ulit. Ganun lang kasimple, di ba? Tapos, na-dikit mo na yung terminal. Ngayon, yan, dust cap na ulit. Tapos sa may dust cap, ang ginagamit ko lang dyan is rugby. Minsan ginagamit ko rin sealant din, yung clear na sealant. Kung ano lang meron kayong pandikit, basta maidikit nyo ng maayos. Lagyan nyo ng rugby dun sa may dust cap. Tapos lagyan nyo dito sa may cone. Tapos huwag nyo agad dikit kasi hindi kakapit ng todo yan. Pag medyo tuyo-tuyo na, saka mo siya ididikit. Okay, yan kita nyo. Yan lang kabilis, oh. Sa ako guys, kapag mga ganyang 1000 watts lang, hindi ko na tinatanggal lahat yan, yung cone pati damper. Ganyan lang. Kinakargahan ko lang ng todo ng epoxy para mas matibay. Okay, yun lang.